Pilipinas ay biniyayaan ng magandang klima at matatabang mga lupain na angkop sa industriya ng agrikultura. Kaya marami sa ating mga kababayan ang pagtatanim, pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Pero maraming hamon at pagsubok ang kinakaharap ng sektor na ito at malaking sakripisyo ang ginagawa ng ating mga magsasaka para masiguro na may pagkain sa plato ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraan ay kinilala natin ang National Anti-Poverty Commission o NAPC at ang layunin at programa ng kanilang tanggapan. Ngayon ay silipin natin ang mundo ng isa sa mga pangunahing sektor na kanilang tinututukan. Tara't ating alamin ang lagay ng pamumuhay ng ating mga kababayang magsasaka. Ako si Diane Querer at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Food is not just a trade commodity, nor is it just a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. It is the very basis of human security. Ayon sa 2021 Poverty Statistics ng Philippine Statistics Authority, ang mga magsasaka at mangingisda ay kasama sa mga pinakamahirap sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng malaking papel na kanilang ginagampanan sa ekonomiya at kabuang kalagayan ng pamumuhay sa bansa. Malaki ang role ng agriculture sa pagpapababa ng poverty o kahirapan kasi marami sa ating mga mahihirap na kababayan ngayon ay nasa mga tinatawag natin mga kanayunan o rural areas. So kung gusto natin mapababa ang poverty o kahirapan sa mga areas na to, dapat palakasin natin ang ating mga intervention sa agriculture para matulungan sila. Ang maraming pagsubok na kinahaharap ng ating mga kababayang magsasaka ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit mayroon pa rin sa kanila ang nananatiling nakalubog sa kumunoy ng kahirapan. Sa agriculture, ang karaniwan na pinoproblema nila ay yung una yung pautang, pangalawa yung mga support in terms of sa production, ganyan. At saka sa din, yung mga technical assistance, training, mga ganyan. Yan ang mga nakikita namin na karaniwan kailangan nila. Sa kabila ng mga pagsubok na sinusuong ng industriya ng pagsasaka, ay patuloy lang ang ating mga kababayan sa pagtataguyod ng sektor ng agrikultura. Kailangan nila ng suporta mula sa ating pamahalaan para mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Ito ay para na rin sa kinabukasan ng seguridad sa pagkain sa bansa. Sa program naman, meron tayo unang-una para sa mga mahihirap talaga na magsasaka. Meron tayo yung tinatawag natin na Special Assistance for Agriculture Development or SAAD na ang target nito ay yung mga poorest provinces, yung mga probinsya natin na maraming mahihirap na magsasaka. Ang target natin dito mga farmers, binibigyan sila ng mga inputs, binibigyan inputs kagaya ng seeds, makinarya, then kasama na rin ang technical support doon. Ang Department of Agriculture tumutulong sa kanila sa pag-provide ng subsidy sa inputs kagaya ng seeds, hybrid seed, or inbred seed, pagkatapos pati fertilizer. Meron din tayong fertilizer discount voucher, mga ganun. Saka marami pa mga iba na support na binibigay. Yung credit, meron din yung credit na zero interest credit, meron din tayong ganun. Provided through yung ACPC or yung different programs under RCEP. Hindi limitado sa mga ito ang mga interbensyon na ipinapaabot ng pamahalaan sa kanila.
dahil bukod sa mga suportang pinansyal at pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan, sinisiguro rin ng gobyerno na dagdagan ang kasanayan ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng paglilinang ng kanilang kaalaman at kakayahan. Meron tayong pagsasanay sa crop management, depende ko ano yung tinatanim nila, gulay, mga animal husbandry, poultry, o kaya pati rin yung sa rice production. So, marami tayong mga trainings na para sa mga magsasaka. Meron din tayong programa together with LGUs. So, tinetrain natin yung mga LGU technicians. Pagkatapos, sila naman yung nagtitrain naman ng mga magsasaka sa kanilang mga lugar. Tinitiyak ng Department of Agriculture o DA na ang suporta nila ay umaabot sa mga magsasaka at may hirap na komunidad na kadalasang nahaharap sa mas malaking hamon sa pagkamit ng seguridad sa pagkain. Ginagawa natin, ginugrupo natin sila at yung grupo na yun ang tinutulungan natin. Doon natin pinapadaan yung mga ayuda, yung mga subsidy, yung mga trainings, doon na rin natin ino-organize. Importante yun, yung sabi ko kanina, cluster. Hindi, not necessarily na FCA, but yung cluster. Kasi ang target natin sa clustering, yung mga Irrigators Association, Farmers Cooperative and Association, pati na rin yung mga kooperatiba. Pag magkakasama sila, nakakatulong na rin yung mga ibang miyembro nila na mas maunlad sa pagsasanay na rin ng mga kapwa nila mga magsasaka. Kaya yun ang ating approach ngayon. Bukas sa mga programang ito para sa mga kwalipikadong magsasaka at ayon mismo sa Department of Agriculture, ang kailangan lang ay makipag-ugnayan sila sa mga opisina ng DA at sa lokal na pamahalaan ng kanilang lugar. At karaniwan nito, dapat makipag-ugnayan yung ating mga magsasaka sa Department of Agriculture office natin, sa mga regional offices o kaya sa mga municipal agriculture office nila para mai-link sila sa Department of Agriculture. So meron tayong mga technician na mostly mga local governments, saka meron din tayong mga officials sa regional offices ng Department of Agriculture na tumutulong din mag-coordinate sa mga different provinces. Tiwala ang pamahalaan na ang pagpapatuloy ng mga pagsisikap na ito ay makatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay ng ating mga kababayang magsasaka at tuluyan silang makaahon sa kahirapan. Kaya ginawa nating prioridad na kailangan na tiyakin natin na unang-una magkaroon ng sapat na food supply. May sapat na pagkain para sa ating mga kababayan. At hindi tayo aabutin kahit na may mangyari pa. Maulit mga krisis kagaya ng pandemya, ay makakaasa tayo na kaya natin pakainin lahat ng mamamayang Pilipino. Ba't natin ginagawa lahat ito? Siyempre, pinag-usapan ko na kailangan natin gawin ito dahil ayaw na natin mapunta sa sitwasyon na wala tayong makuna ng bigas, wala tayong hindi sapat ang ating pagkain, hindi tayo makapag-import, may gera, nagbagyo, whatever it is, kung ano man, ay kailangan nagagarantiyan natin sa ating mga kababayan na may sapat. Alam mo naman ang Pilipino, bawat Pilipino, wala namang Pilipino hindi kumakain ng bigas, hindi kumakain ng kanin. Lahat naman tayo. Kaya kailangan unang-una is the rice supply. Ngayon, hindi lamang kailangan may supply ng rice. Kung ang bentahan 60 pesos, wala rin makakabili. So, kailangan babaan din ang presyo. Kaya ginagawa natin ito maging mas efficient. Yung buong proseso na pagsasaka, pagpaprocess hanggang sa marketing. Ginawa natin mas mura para sa farmer. At ang magiging epekto dahil naging mas mura sa farmer, ay lalaki naman ang kanyang kita. Kaya't nga't sinasabi natin na mahal na Pangulo, ang pangako po ninyo na i-reduce ang poverty rate sa bansa, ang mga magsasaka natin na nasa below poverty line, na kung saan palaging sinasabi na nasu-short at palaging sinasabi na failure, ngayon po aangat na ito at tinitingnan namin na lalampas na sa below poverty line. At ito rin ang magiging dahilan upang masisiguro natin na pagdating ng panahon, dahil nga sa mga silo natin, magkakaroon na rin ng food security ayon rin sa agenda ng ating Pangulo sa kanyang administrasyon. Andyan na ang poverty rate na mapabagsak, masisiguro rin natin ang food security, ang kagandahan, ang cost of goods po
na sinimulate namin na cost of goods ng premium rice ay nasa 18 pesos na lamang. Ibig sabihin, dadagdag lang tayo ng income ng farmer, kaya nating habulin ang 43 noon, baka babagsak na natin sa 30, sunod-sunod kaya na nating pabagsakin. Ang pinaka-importante lang, pinakita natin na ang lahat walang imposible pag ang taong bayan at nagkakaisa mula national government, local government, hanggang sa community, masisiguro natin na ang lahat ay magagawa natin at matitiyak natin ang tunay na progresyo at development ng ating komunidad. Ang pagkakaroon ng sariling lupang sakahan ay isa lamang sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ito mismo ang naging ugat ng pagpasa ng Comprehensive Agrarian Reform Program na layong mabigyan ng porsyento mga magsasaka mula sa lupang kanilang nililinang. Kaya't pala isipan kung bakit hanggang ngayon ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang walang sariling lupang sakahan. Tumungo ako sa NAPSI para maghanap ng kasagutan sa aking mga katanungan. At siyempong nakadaupang palad ko ang isa sa mga dekada ng lumalaban para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Karoy, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Ako po si Diane Kerrer ng PTV. Karoy, galing kayo dito sa NAPSI office. Opo. Kamusta po ba? Ano po ang ating pakay dito, sir? At kita ko sa inyong suot, nakalagay Padamba. Oo nga po. Ang pagpunta ko rito ay pag-follow up po ng ng mga problema ng mga magsasaka na kagaya ko upang malutas na yung mga suliranin na kanilang kinakaharap at tinitiis ng matagal ng panahon. Yun ang ipinunta ko rito sa sa NAPSI, sapagkat po ako ay representante o council member ako ng Farmers and Landless Rural Workers, na sa partikular ang aking opisina ay yung tinatawag na Asset Reform Committee, tumutulong sa mga magsasaka sa pagproseso paano makuha nila yung lupa at lubusang mapasa kanila sa kanilang pangalan. Ngayon, kung usapin ng ano ba ang kalagayan ng mga magsasaka, ang kalagayan ng mga magsasaka ay sa isang igsing salita lang. Ang mga magsasaka na nag-produce o nagprodukto ng pagkain ay gutom. Bakit? Sasagutin ko yan. Una, may programa yung ating pamahalaan, yung tinatawag na Land Reform Program sa ilalim ng batas na 6657 Republic Act, at na-extend pa sa tinatawag na Land Reform Program with reforms. Pero itong programa na ito, para maunawaan ng lahat, ay mayroong dahilan at layunin ito na magkaroon ng maximum ng 3 hektarya yung bawat magsasaka, over 2 million or 3 million hectares na na igawad na award na sa mga magsasaka, ay nasa 41% lang pababa pa na nasa epektibong pagkontrol o paglinang ng mga magsasaka. So, bakit? Sapagkat yung usapin ng serbisyo, suportang serbisyo, pinansyal doon sa mga magsasaka ay wala po. Ngayon, ang nangyayari doon ay yung lupa na napunta sa magsasaka, na award sa kanila, napunta sa pagpa-aryendo or napalisold yan, napalis yan. May programa din ng gobyerno na leaseback. Tapos pangalawa, naisanla. Ay pangatlo, masaklap ang naibinta yung lupa. Ang problema, mayroong 30 years na, mayroong 15 years na, 15 years na, hindi pa rin natiyak kung sino talaga ang ma-qualify na mga magsasaka. Mga panghuling katanungan ko na lamang po sa inyo. Kapag ito pong Agrarian Reform Program ay naipatupad po ng maayos, gaano po kalaki ang maitutulong po nito sa ating pong mga magsasaka? Masyadong malaki. Una, uunlad ang kabuhayan ng magsasaka. Yun. Pangalawa, yung ating food security at sustainability ng ating pagkaon ng mga magsasaka, hindi lang yun, yung buong sambayanan. Mariresolve yan, tuloy-tuloy yan
kung matino ang programa, no, matino ang programa, ako sigurado ako, ang Pilipinas, lalo na in particular ang magsasaka, ay unlad yung kabuhayan. O unlad ng Pilipinas. Karoy, dama ko ang iyong passion dito sa iyong mga advokasiyang ito. Gaano na ba katagal mo ito ginagawa? You've been fighting for the rights of the farmers 53 for years. 53 years. Wow. Ang hiling po namin looking forward yung mga hamon na kinakaharap ng sektor ay mabigyan solusyon. At maraming salamat, Karoy, sa kwentuhang ito. At ang hangad natin ay ang magandang buhay para sa bawat magsasaka Maraming Pilipino. salamat Salamat po. po, Karoy. Maraming salamat po. Dahil naantig ako sa dedikasyon na ipinakita ni Karoy, ay nagdesisyon na kong tumungo sa Department of Agrarian Reform para bisitahin na rin si Attorney Napoleon Galit at maghanap ng sagot sa katanungan ng ating mga kababayang magsasaka tungkol sa agrarian reform at kung nasaan na nga ba tayo pagdating sa pagpapatupad nito. Yusek Galit, magandang hapon po sa inyo. Hello po, Dayan po ng PTV. Kumusta mo sa kaibigan? Okay Ikaw lang naman suki po. ko palagi dito. Salamat Kaya lang, po. palagi mo akong natitsimpuhan palagi ganyan bundok-bundok na dokumento. Palaging abala dito Talaga. sa DAR. Alright, Yusek Galit, alam ko kayo ay busy. Pero kayo ay sinadya ko na po talaga, sir, para maitanong yung ilan po sa mga concerns ng ating mga magsasaka, particular po sa usaping lupain. I hope you have the time despite your very busy schedule today. Permanente yan, alam mo naman ang ating opisina, ang DAR, na kung tawagirian natin, Department of Agrarian Reform, na kung tatagalugin ay Department of Away. Away. Mukhang marami Kung minsan- talagang conflict. Ano, Kung sir? minsan kasi magsasaka, laban sa magsasaka, that is where we find difficulty sometimes to resolve it. Unlike in a normal situation, which is a battle between the landowners and farmers, it is easy for us to resolve because, in the agrarian reform cases, we follow the principle that where there is doubt, resolve the doubt in favor of the farmers. Yusek Galit, para po ba sa inyo, sir? Ano po ang pinakalayunin po nitong agrarian reform program po natin? At paano po ninyo ito maa-achieve itong layunin na target po ninyo sa inyo pong kagawarang ito? Una-una, gusto ko lang palagi sa iyo ipapaalam, Dayan, na ang DAR, ito'y ginawa panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ito'y ipinagpapatuloy ngayon ng ating kagalang-galang at pinakamamahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., na siyang anak ng ating datong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nais ko sa iyong ipaalam, Dayan, na sa tuwing ako'y kausapin mo tungkol sa kung ano ang kahalagahan ng DAR. Ang DAR talaga, ang pinakapundasyon niyan ay pagmamahal sa mga magsasaka. At ang mga magsasaka na kung saan napakatagal na panahon, kung tawagin, babalikan pa natin ang panahon ng Espanyol, na walang sariling lupain na masabi. Kaya iyan ay isang programa ng gobyerno na magkaroon ng tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Program. Ito po ay, ang sadya nito ay para magkaroon ng lupain na masasaka ang lahat ng mga magsasaka. Nang sa ganoon na masasabi nilang lupa na kanila talaga. Yusek, ano po yung mga lupain? Nasakop po ito nga Comprehensive Agrarian Reform Program, sir? Ang sakop po ng Agrarian Reform Program, originally under PD 27, Republic Act 6657, ang lahat po ng mga lupain na ang classification ay agrikultura. Iyan po ang subject ng Comprehensive Agrarian Reform Program na ipamahagi ng gobyerno. So pagkabigyan ng lupang masasabi lang sariling kanila na kanilang sasakahin, ay mayroon pa kayong mga serbisyo after para maprotektahan din nila yung kanilang lupa at mapataas ang kanilang produksyon. Tama ka dyan, Dayan. Ang pagbabahagi, ang pamimigay namin ng lupain sa mga magsasaka ay hindi nagtatapos doon. Ang programa ng CARP na tinatawag Comprehensive Agrarian Reform Program, ito'y patuloy. Nagbibigay kami ng tulong sa pamamagitan ng traktura, teknolohiya sa farmers, maski na ang pag-aaral, pagpapaaral sa mga anak ng mga magsasaka. Para nang sa ganon ay hindi sila, pagkakagraduate nila ay parang iiwanan yung lupa
Dahil kung lupa lang ang ibibigay mo nang walang suporta ang gobyerno, mahihirapan din ang ating mga magsasaka. Okay. Yusek, nabanggit mo kanina na maraming conflict involving na ganito sa mga kasong inyong pinoproseso. Bukod po dito, Yusek, ano pa yung mga hamon sa pagpapatupad natin itong Comprehensive Agrarian Reform Program? Of course, ang primarily dito na hamon talaga dito, sometimes yung tinatamaan ng tinatawag namin na notice of coverage. Nagrereklamo yung mga landowners primarily because siyempre kinukuhaan natin sila ng lupa at ipinapamahagi natin sa ating mga manggagawa nang hindi pa masyadong maliwanag ang tungkol sa bayaran ng kanilang lupain. Pero iyan ngayon, yung problemang yan ay na-address na namin. Sa katunayan, nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang Land Bank of the Philippines at saka ang DAR na kung saan ang tungkol sa pagbabayad ng ang usapin tungkol sa pagbabayad ng mga lupain na aming ipinamigay sa mga magsasaka ay nandirito na ang jurisdiction sa DAR, hindi na doon sa Land Bank of the Philippines. Yusek, meron kami nakausap at nabanggit na sa amin na marami tayong mga kababayang magsasaka na dekada ng taon na nag-aantay na magkaroon sila ng kanilang sariling lupang sakahan. Ano po ang mensahe niyo po sa kanila na gusto po ninyong iparating para sa kanila at para makatugon na rin sila doon sa gusto rin ng administrasyong ito na masiguro na walang Pilipinong magugutom at meron tayong food security dito sa ating bansa? Unang-una, ang mensahe ko sa atin mga magsasaka, alam mo Dayan na kung minsan nandirito ka, madalas nakita mo may nagpupunta rito na mga grupo-grupo ng farmers. Dati ang mga farmers nakikita mo nagrarally dyan sa labas, sa ngayon hindi na. Dahil kung minsan, iniimbitan lang namin sila. Tapos kung ano man ang problema nila, pinag-uusapan ng mahusay. Kaagap naman na pagka nangako kami, ginagawa naman namin, nire-resolve namin. So, kung gusto kong ipaalam sa ating mga magsasaka na ang mithiin ng ating Pangulo na magkaroon sila lahat ng lupa ay hindi nawawala. At iyan ay binibigyan ng implementation sa pagmamahal ng ating Pangulo. Well, looking forward po kami sa mga marami pa pong mga magsasakang inyong matutulungan po sa pamagitan po ng mga programa ng DAR at sa pagpapa-implementa po nitong Agrarian Reform Program po ng ating gobyerno. Salamat po, Yusek. Nagpapatuloy ang Department of Agrarian Reform o DAR sa pamamahagi ng lupa sa ating mga magsasaka. Sa katunayan, kamakailan lang ay karagdagang 57 agrarian reform beneficiaries mula sa Sagay City, Negros Occidental ang ginawaran ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA na mga lupang kanilang binubungkal. Bukod sa pagbibigay ng lupa, ay tinutulungan din ng DAR ang mga magsasaka sa kanilang mga pangangailangan sa pagtatanim. May mga proyekto ng irigasyon ng DAR para magkaroon ng sustainable access sa patubig ang ating mga magsasaka at namamahagi rin ng kagawaran ng mga modernong kagamitan at makinarya tulad ng kanilang ipinagkaloob sa mga magsasaka sa Ilocos Region at sa iba pang mga lugar sa bansa. May tulong pinansyal ding ipinaabot ang DAR sa mga agrarian reform beneficiaries, katuwang ng Land Bank of the Philippines at Agricultural Credit Policy. Malaki ang tulong ng mga programang ito ng DAR para mas mapagaan pa ang buhay ng ating mga magsasaka at magkaroon sila ng kakayahang mapangalagaan ang mga lupang naigawad sa kanila. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a 1-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Ating natuklasan ang mahalagang gampanin ng ating mga magsasaka. Ang kanilang hindi matitinag na dedikasyon upang masigurong may pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. At sa kanilang pagharap sa hamon sa sektor ng agrikultura, hindi nag-iisa ang ating mga kababayan magsasaka. Dahil katuwang nila
ang National Anti-Poverty Commission, ang iba't ibang sektor ng gobyerno, maging ang lokal na pamahalaan. Samahan niyo ulit kami sa susunod na edisyon ng ating programa para kilalanin at kamustahin ang ilang pang mga pangunahing sektor ng ating bansa. Abangan yan dito lang sa Aksyon Laban sa Kahirapan.